Malamig ang courtroom, parang hangin noong umaga na siya ay inaresto. Ang orasan ay 9:12 nang bumukas ang mga pinto at pumasok ang isang nakaposas na lalaki na may maikli, halos shuffling na mga hakbang. Luma na ang jacket na suot niya na para bang natagpuan ito sa isang abandonadong larangan ng digmaan. Marumi, may sinulid, may butas sa balikat at lumang mansa ng putik at mantika. Taglay nito ang mga marka ng mga dekada ng kapabayaan, hindi ng mga panahon kundi ng kapabayaan. Sa kanyang mga paa, ang sapatos ay halos walang talampakan. Ang isa sa kanila sa katunayan ay hindi na tinakpan ang sahig, ang katad ay napunit, at ang talampakan ay nahuhulog na iniiwan ang takong sa direktang pakikipag-ugnay sa nagyayelong sahig. Walang laman ang mga mata ng lalaki, hindi sa malisya, kundi sa kawalan. Ng isang taong nakakita ng sobra, nagdusa ng sobra, nawala ng sobra. Kamukha niya ang ibang lalaki, or worse, mukha siyang walang tao. Umupo siya sa pantalan ng walang pagtutol. Ang kanyang pangalan na inihayag ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa silid ng hindi nagdulot ng anumang kaguluhan. Antonio Carlos Ribeiro, 73 taong gulang, walang nakapirming address, inakusahan ng trespassing. Parang isang ordinaryong araw lang ang lahat para sa korte na iyon. Isa pang kaso ng isang lalaking walang tirahan na naghahanap ng masisilungan mula sa lamig. Isa pang panlipunang istorbo na aalisin sa urban landscape. Simple lang ang akusasyon. Natulog siya sa likod ng isang panaderya sa madaling araw nang bumaba ang temperatura sa 7 degree. Natulog siya sa mga walang laman na mga sako ng harina, nakasiksik sa ilalim ng karton at isang kumot sa pahayagan. Wala siyang sinabi. Hindi man lang siya tumingin sa judge. Siya ay naroroon, ngunit wala. Siya ay umiral, ngunit hindi siya kumuha ng espasyo. Sa kabilang banda, ang taga-usig ay nagmamadali sa pag-iimbak ng mga file ng kaso. Halos naiinip. Ang tanggapan ng pampublikong tagapagtanggol ay hindi pa nagpadala ng isang kinatawan. Para sa lahat ng naroon, isa lamang itong nakagawian, hindi mahalagang kaso. Pero para kay Judge Larissa Montenegro, hindi. Binasa niya ang file na may neutral na ekspresyon na sinanay ng mga tao ng gawain hanggang sa tumigil ang mga mata niya sa isang detalye. Isang pangalan, isang apelyido, isang pagkabigla na pabuntong hininga siya, nanginginig ang kamay na may hawak ng panulat. Sa papel sa harap niya ay nakasulat, nasa sakdal, Antonio Carlos Ribeiro. Sa isang segundo, tumigil si Larissa sa pagiging judge. Muli siyang naging kapatid. Kapatid na babae ni Enrique Montenegro na namatay sa labanan, halos 20 taon na ang nakalilipas. At sa mga alaala na itinatago niya sa kanya, isang figura ang palaging lumilitaw. Isang lalaking binanggit niya sa lahat ng sulat niya. Isang sundalo, isang sarhento, isang hindi kilalang bayani na pinangalanang Antonio Ribeiro. Bahagyang umupo si Larissa sa kanyang upuan. Iba ang lalaking nasa harapan niya. May edad na, haggard, hindi nakikilala. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit na pagod, ay ipinagkanulo kung sino siya. Napalunok ang judge. Ang pangalan ay naroon, nakalimbag sa simpleng mga titik, ngunit puno ng mga alaala na mas malalim kaysa sa alinmang pangungusap. Antonio Carlos Ribeiro. Muling binuklat ni Judge Larissa ang mga pahina ng kaso. Sa pagkakataong ito ay may iba't ibang mata. Bawat linya ay tila umaalingaw-ngaw sa boses ng kanyang kapatid na namatay halos 2 dekada na ang nakalilipas. Ngunit naroroon pa rin sa mga liham na buong pagmamahal na iniingatan ng kanyang ina. Si Enrique, ang kanyang kapatid, ay isang kapitan, isang iginagalang, matapang at sensitibong sundalo. Siya ang sumulat ng mga sulat gamit ang kamay, laging mabango ng buhangin sa disyerto at may bahid ng pawis. At sa halos lahat ng mga ito, isang parirala ang inulit. Kung hindi dahil sa kanya,
Hindi na ako babalik. Ito ay tungkol kay Antonio. Sa huling liham, bago bumalik si Henry mula sa misyon kung saan siya masusugatan, sinabi niya, "Itong lalaking ito, Larissa, kailangang alalahanin ang lalaking ito. Balang araw, kailangan mo siyang makilala." Ngunit hindi ito pinayagan ng tadhana. Namatay si Henry ilang sandali pagkatapos ng kanyang pagbabalik. At ang lalaking iyon, ang bayaning nagligtas sa kanyang kapatid, ay nawala hanggang ngayon. Ngayon ay nakatayo siya sa harapan niya, hindi bilang isang pinarangalan, hindi bilang isang bayani, ngunit bilang isang akusado, nakapusas, napunit, malamig. Sinimulan ng taga-usig ang kanyang talumpati na parang nagbabasa ng buletin. Si Antonio Ribeiro ay inaresto dahil sa pagpasok. Natagpuan siyang natutulog sa likod ng panaderya na Santa Cecilia sa kapitbahayan ng Centro Sul alas 3:07 ng umaga. Ulitin ang nagkasala. Siya ay kumakatawan sa isang panganib sa pampublikong kaayusan. Hindi na nakikinig ang judge. Ang mga salita ay dumating sa malayo, muffled. Ang mahalaga ngayon ay wala sa mga talaan. Nasa alaala iyon. Nasa mata ng lalaking iyon na kahit nalubog sa kahihiyan at limot ay may hawak pa rin isang nakatagong dangal. Hindi makakilos ng pabigla-bigla si Larissa. Hindi dito, pero hindi rin niya magawang balewalain ang nararamdaman niya. Palihim siyang kumuha ng papel at may sinulat. Tinupi niya ito, tumawag siya ng isang opisyal at bumulong. Ihatid ito ng personal sa abogadong si Eduardo Ferraz. Tumango ang opisyal at mabilis na umalis. Makalipas ang ilang minuto, tumingala si Antonio. Para sa isang maikling sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin, "Alam ko kung sino ka." Ngunit hindi pa ito ang oras. Nagpatuloy ang pagsubok, ngunit nagbago na ang lahat. Tila tumigil ang oras sa silid na iyon na para bang lahat ay nakakalimutan na kung ano ang mangyayari. Nagpatuloy ang taga-usig sa kanyang automatikong pananalita na binanggit ang mga artikulo mula sa kodigo ng penal at mga predictable na argumento. Nanatiling hindi gumagalaw si Antonio. Hindi man lang siya madalas kumurap. Para siyang nasa gilid ng sariling buhay. Ngunit bumukas muli ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na kasuot ng maitim na suit na may seryosong ekspresyon at isang leather na briefcase sa kanyang mga kamay. Agad na nakuha ng kanyang presensya ang atensyon ng lahat. Kilalang kilala siya, Eduardo Ferraz. Isang kilalang abogado, madalas na nakikita sa mga high-profile na pagsubok. Ang kanyang pangalan ay iginagalang at kinatatakutan ng mga taga-usig at mga kasamahan. Ngunit ang walang nakakaintindi ay kung ano ang ginagawa niya doon sa ganoong maliit na kaso. Your Excellency, aniya sa matatag na tinig, Eduardo Ferraz. Mula sa sandaling ito, inaako ko ang pagtatanggol ng nasasakdal na si Antonio Carlos Ribeiro. Nanlaki ang mga mata ng prosecutor, halos ma-offend. Kusang loob na representasyon sa huling minuto, hindi katanggap-tanggap. Hindi nag-atubili si Larissa. Ito ay tinatanggap. Magpatuloy, Dr. Ferraz. Nagbago ang mood sa kwarto. Ang dati ng karaniwang pagsubok ay naging mas matindi na ngayon. Mismong si Ferraz ay tila pumasok sa silid ng hukuman na iyon hindi lamang para tuparin ang isang legal na tungkulin, ngunit upang alisan ng takip ang isang kwento. At ang hindi pa niya alam ay kung gaano siya kaapektuhan ng kwentong iyon. Habang nag-aayos ng mga papel ang lahat, tahimik siyang pinagmamasdan ni Larissa. Alam niyang maiintindihan niya ang mensahe at ginawa niya. Nang matanggap niya ang tala na naihatid ilang minuto na ang nakalipas, isang pangungusap lang ang nabasa ni Eduardo. Iniligtas ng lalaking ito ang kapatid ko. At sapat na iyon, mabilis na inilabas ni Ferraz ang file ng kaso. Ang kanyang mga unang tanong ay simple ngunit tumpak. Humingi siya ng oras. Humiling siya ng pagsusuri sa reklamo. Sinalungat niya ang akusasyon na may matibay na argumento. Walang pagsalakay, nagkaroon ng desperasyon, walang banta.
May isang lalaki na nagsisikap na makaligtas sa isang gabi ng matinding lamig at kung saan walang intensyong angkinin, walang krimen, may institutional abandonment, mayroong pagpapabaya sa kasaysayan. Sinubukan ng taga-usig na kontrahin ang mga sanggunian sa recidivism at kaguluhan ng kaayusan. Ngunit malamig na tumugon si Ferraz. Ang paulit-ulit dito ay hindi ang krimen, kundi ang kabiguan ng sistema. Ang pagkakamali ay hindi sa kanya. Ito ay atin, nabalot ng katahimikan ng court. Sa upuan ng nasasakdal, nanatiling tahimik si Antonio na parang walang kinalaman sa kanya. Ngunit nasabi na ni Ferraz, may kakaiba sa lalaking iyon. Kahit marupok siya, ay may katatagan pa rin sa kanyang titig. Kahit nakayuko siya, ay may dignidad pa rin sa dibdib niya. Para siyang sundalong nasira, ngunit isang sundalo. Pagkatapos ng pagdinig, sa pasilyo, nilapitan ni Ferraz ang hukom at sinabi, "Ngayon sabihin mo sa akin, sino ba talaga siya?" Nag-alinlangan si Larissa. Huminga siya ng malalim at tumugon siya ng may luhang mga mata. Siya ang taong nagligtas sa buhay ng aking kapatid at pagkatapos ay nawala siya. Saglit na tumitig si Eduardo sa kalawakan at pagkatapos ay sinabi niya na parang nakikipagdigma siya. Kung magkagayon ay hindi na lamang isa pang kaso. Pupunta tayo sa lahat ng paraan. Sa mga sumunod na araw, inialay ni Eduardo Ferraz ang kanyang sarili sa paraang bihira niyang gawin. Para sa karamihan ng mga tao, si Antonio Ribeiro ay isa lamang walang tirahan na matatandang lalaki na nabubuhay sa gilid ng sistema. Pero naramdaman ito ni Eduardo, may nakatago doon, bagay na walang nakakita, isang bagay na marahil ay nabura. Ang una niyang pinuntahan ay ang home base, ang pampublikong archive. Hinanap niya ang mga record ng militar, mga kasaysayan ng enlistment, mga listahan ng mga dekorasyon. Pero habang tinitignan niya, parang estranghero. Umiral ang mga dokumento, ngunit hindi sila kumpleto. Kung saan dapat ang mga ulat ng misyon, mayroon lamang mga buod. Kung saan inaasahan niya ang mga sertipiko ng medikal na labanan, may mga puwang. Lumitaw ang pangalan ni Antonio, ngunit palaging nasa kalahati, nagkapira-piraso. Para bang may isang tao sa isang punto ay nagsimulang burahin ang kanyang kasaysayan. Hindi si Edward ang tipong sumuko at hindi siya ang uri na umaasa lamang sa mga digital na file alinman. Sinimulan niyang abutin ang mga dati niyang kontak, mga tagaloob, mga kaibigan sa gym, mga dating kliyente, mga retiradong militar. Tinawag niya ang isang retiradong koronel na natahimik nang marinig niya ang kanyang pangalan. Antonio Ribeiro, yan ang pangalan ng isang military establishment. Ang lalaking iyon ay isang alamat sa mga non-commissioned officers, ngunit nawala siya pagkatapos ng kanyang paglabas. Wala nang nakarinig mula sa kanya. Ang sagot ay dumating na may pagtataka, halos hindi makapaniwala. Tila ang lalaking iyon na nakalimutan sa pantalan ay dating simbolo ng karangalan, isang sundalo sa harap, pero pagkaalis niya sa hukbo, para siyang sumingaw. Nagsimulang bisitahin ni Eduardo si Antonio sa custody center, kung saan siya ngayon ay pansamantalang tinitirhan. Nagdala siya ng mga kumot, mainit na kape at sinubukang magsalita. Ang mga sagot ay kakaunti, halos wala. Si Antonio ay tila nabuhay sa ibang panahon, ibang mundo. Ilang oras siyang nakatitig sa lupa. Bubulong-bulong siya ng mga bagay na hindi magkatugma. Paminsan-minsan, may sasabihin siya tungkol sa gubat, tungkol sa mga putok ng baril, tungkol sa mga misyon. At isang hapon, may sinabi siyang pangalan. Isang pangalan na agad na nakilala ni Eduardo, Henrique. Ang bata ay matigas ang ulo, nabugbog ang balikat niya at gusto pa niyang bumalik sa crossfire. Natigilan si Eduardo. Henry Montenegro, nandoon ang tulay, ang koneksyon, ang kumpirmasyon. Noong araw na iyon ay nagdala siya ng litrato, isang kupas na imahe ng mga sundalo sa isang clearing na kinunan ng isang photographer ng digmaan. Ang isa sa kanila, sugatan, ay nakangiting patagilid. Si Henrique yon.
Ito si Henrique Montenegro, hindi ba? Tumingin si Antonio. Tumigil ang oras. Ang kanyang mga mata na dati mapurol ay nabuhay sa isang iglap. Hinawakan niya ang imahe gamit ang nanginginig na mga kamay. At sa mahinang boses na parang nagkukumpisal sa isang multo, bumulong siya. Hinila ko siya sa vest niya, nakababa siya, may shrapnel sa paa. Babalik daw siya na gusto niyang ipakilala ang kapatid niya. Huminto siya ng matagal. Naging mabigat ang kanyang paghinga. Tinawag niya akong matandang matigas ang ulo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Eduardo. Hindi lang veterano ang lalaking iyon. Hindi lang siya isang pangalan na nawala sa mga lumang talaan. Siya ay buhay na patunay ng isang kasaysayan na sinubukang kalimutan ng bansa. Nang gabi ring iyon, bumalik si Edward sa kanyang opisina. Pagod na siya, ngunit hindi niya mapigilan. Inilatag niya ang lahat ng kanyang mga tala, mga hindi kumpletong ulat, mga kopya ng mga email, mga lumang clipping ng pahayagan sa kanyang mesa. Pagkatapos, sa isang nakalimutang folder, nakita niya ang tila footnote lamang, isang maingat na pagtukoy sa isang military declassification program na kamakailan ay naglabas ng mga lumang file. Pumasok siya sa portal, napunan ang mga form, gumawa ng mga pagpapatunay, hiniling na mga dokumento at naghintay. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang sagot. Isang packet ng mga PDF na may markang confidential at ngayon ay declassified. Binasa sila ni Eduardo ng mahinahon. Sa una, tila higit pa sa pareho, burokrasya, teknikal na wika, malamig na mga ulat, ngunit pagkatapos ay dumating ang misyon, ang pananambang, ang shootout, at ang kanyang pangalan, Antonio Carlos Ribeiro. Nariyan ito, mga ulat ng mga sundalong naligtas, mga paglalarawan ng kabayanihan na pag-uugali sa ilalim ng matinding apoy, mga record ng pagkaladkad niya sa 4 na sugatang sundalo palabas ng combat zone, na tumanggi siyang ilikas kahit duguan para patuloy na tumulong, na pinanindigan niya ang kanyang sarili ng mag-isa, na nagpapahintulot sa mga tropa na muling ayusin at maiwasan ang isang masaker. Ang huling pahina ng dosye ay naglalaman ng isang bagay na mas nakakagulat, isang formal na rekomendasyon para sa isang dekorasyon. Pambansang Order of Courage, ngunit ang kaso ay naitala, hindi na-finalize. Saglit na inilapag ni Eduardo ang mga papel. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mesa na ngayon ay puno ng ebidensya. Ito ay hindi lamang isang pagtatanggol, ito ay isang reparasyon. Agad niyang tinawagan si Larissa. Hukom? Sinusubukan? Hindi lang niya iniligtas ang kanyang kapatid, iniligtas niya ang isang buong koponan at saka siya naiwan. Sa kabilang linya, natagalan bago sumagot si Larissa. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay matatag ngunit nabulunan. Dalhin mo lahat. Ipakita natin sa kanya kung sino siya. At higit pa doon, ipaalala natin sa bansa ang kanyang ginawa. Makalipas ang 2 linggo, muling magpupulong ang korte. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para hatulan ang isang mananakop, ngunit upang marinig kung ano ang itinatago ng kasaysayan. Iba ang hitsura ng courtroom noong araw na iyon. Ang dati tila isang burokratikong eksena ay naging yugto na para sa makasaysayang pagtutuwid. Nagkaroon ng hangin ng tahimik na pag-asa. Hindi man lang alam ng marami sa mga manunood kung ano ang eksaktong mangyayari. Lamang na ito ay isang bagay na hindi karaniwan. Pumasok si Antonio, gaya ng dati, maikling hakbang, bumagsak ang mga balikat. Ngunit sa kanyang tabi ngayon ay si Eduardo Ferraz. At sa harap nila, sa mesa ng depensa, isang tumpok ng mga dokumentong maingat na inayos. Sinimulan ni Eduardo ang kanyang presentasyon nang hindi nagmamadali, ngunit sa katatagan ng isang taong nagdadala ng misyon. Your Honor, mga ginoong naroroon, ang malapit ng ihayag ay hindi lamang depensa ng isang nasasakdal. Ito ay ang muling pagtatayo ng isang kasaysayan na nabura.
At ito rin, nang may buong paggalang, ay isang salamin na nagpapakita kung saan tayo nabigo bilang isang lipunan. Kinuha niya ang unang ulat. Ipinakita niya ang cover letterhead ng National Army. Binasa niya ang mga petsa, mga pangalan ng mga opisyal, na-transcribe ang mga sipi mula sa mga ulat sa larangan. Ang bawat dokumento ay isang piraso na bumuo ng isang palaisipan ng hindi pinapansin na dignidad. Si G. Antonio Ribeiro ay naglingkod sa isang dayuhang misyon sa ilalim ng direktang pagbaril. Iniligtas niya ang 4 na sundalo. Tumanggi siyang ilikas kahit na siya ay malubhang na sugatan. Nanatili siya sa field para masiguro ang survival ng kanyang team. Ang kanyang pag-uugali ay itinuturing na kapuri-puri at siya ay inirerekomenda para sa isa sa pinakamataas na parangal sa militar ng bansa. Ngunit ang kanyang kaso ay naitala, nakalimutan. Ang taga-usig na tiwala hanggang noon ay muling inaayos ang mga papel nang hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mukha niya na kanina ay mayabang, ngayon ay may pagdududa. Nanatiling tahimik si Judge Larissa, ngunit hindi na naitago ng kanyang mga mata ang kanyang emosyon. Alam niya, totoo yon. Iyon ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Sa mga sulat na ngayon ay tila sumisigaw mula sa mga dingding ng courtroom. Pagkatapos ay nagtanong si Eduardo, "Hinihiling ko, kamahalan, na marinig ang 3 saksing militar na kumilos sa parehong misyon." Ito ay pinahintulutan. Unang pumasok ang isang matangkad na lalaki na may kulay abong buhok at walang kapintasang damit na uniforme. Nagmarcha siya sa gitna at nagpakilala. General Augusto Marins, nagretiro. Isa akong tenyente sa misyon na pinag-uusapan. Binaril ako sa open field at ang lalaking ito na nakaturo kay Antonio ang humila sa akin ng halos 100 metro sa ilalim ng putok ng baril. Kung nabubuhay ako dahil sa kanya, hindi ko nakalimutan. Pero ang sistema di parang nakalimutan na. Sumunod ang pangalawa at pangatlong saksi. 2 dating sundalo na parehong sibilyan na ngayon ay nagsabi sa basag na boses kung paano sila hinila mula sa linya ng apoy ng lalaki na ngayon ay halos hindi na makayanan ang kanyang sariling gulugod patayo. Tahimik na pinakinggan ni Antonio ang lahat, bakante pa rin ang tingin niya. Parang hindi siya makapaniwala na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Sa sobrang tagal, walang nagsalita sa kanya. Ngayon, tinawag siyang bayani. Pagkatapos ay ginawa ni Eduardo ang huling kahilingan. Humihingi ako ng pahintulot na basahin ang isang sipi mula sa declassified na ulat. Si Teniente Ribeiro ay nagpakita ng mataas na personal na panganib na pag-uugali sa pamamagitan ng kusang loob na pananatili sa isang cover posisyon pagkatapos matiyak ang paglikas ng 3 sugatang sundalo. Ang kanyang desisyon ay nagbigay daan sa platoon na muling ayusin at maiwasan ang karagdagang mga kaswalti. Tahimik ang buong silid. Kahit ang tunog ng pag-ikot ng mga pahina ay hindi naririnig, parang pigil hininga ang lahat. Tumayo si Larissa. Sa isang matatag na boses, ngunit may luha sa kanyang mga mata, ipinahayag niya, "Ang mayroon tayo rito ay hindi lamang isang demanda. Ito ay isang snapshot ng isang pagkabigo sa institusyon, isang lalaking naglingkod ng may karangalan. Sino ang hindi pinansin ng mga administratibong pagkakamali? Sino ang dapat pinalamutian at hindi hinuhusgahan?" Pagkatapos ay iminuwestra niya ang pinto. 2 sundalo ang pumasok. Dala ng isa sa kanila ang isang maliit na asul na kahon. Sa loob ay nakalagay ang isang gintong brotse, ang Order of National Courage. Tiningnan ito ni Antonio nang hindi maintindihan. Ilang segundo rin ang ipinoproseso niya sa kanyang nakita. Nang sa wakas ay naunawaan na niya, ang una niyang reaksyon ay ang pagtanggi. "Hindi," bulong niya. "Ako, hindi ko nailigtas si Henrique. Namatay siya dahil sa akin." Lumapit si Larissa, hindi pinapansin ang mga formalidad. Hindi na siya ang judge, siya ay kanyang kapatid. "Nabuhay siya dahil sa iyo.
Umuwi siya. Sinulatan niya ako ng mga liham. Binanggit kaniya bilang ang pinakamatapang na lalaki na nakilala niya. At tinanong niya ako, "Nahanapin ka?" Hindi sumagot si Antonio. Umiyak lang. At pagkatapos, tumayo ang lahat. Ang taga-usig, ang militar, ang mga empleyado, ang curious. Sa katahimikan, sa sandaling iyon, walang kailangang magsabi ng kahit ano. Huminga ng malalim ang hukom. Ang mga singil ay ibinaba. At ang Estado ay agarang magsisimulang gawing regular ang lahat ng karapatan at benepisyong itinatadhana ng batas. Tumango si Eduardo. Ibinaba ni Antonio ang kanyang ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kahihiyan. Ito ay para sa kaluwagan. Nang sumunod na linggo, muling binuksan ang courtroom. Pero iba ang atmosphere ngayon. Wala nang maingay na madla, wala nang mga mamamahayag na may mga kamera. Ito ay isang simpleng seremonya, intimate, nakalaan lamang para sa mga talagang mahalaga. Naroon muli si Antonio, ngunit sa unang pagkakataon ay walang posas. Nakasuot siya ng bagong damit, simple pero malinis. Isang light gray na suit, makintab na sapatos, malinis na ahit na mukha. Nakayuko pa rin sa oras, ngunit ngayon ay nakataas ang baba. Ang lalaking kanina ay tila invisible ngayon ay kumuha ng espasyo. May presensya siya. Sa tabi niya ay si Eduardo Ferraz at dalawang opisyal ng pambansang hukbo na nakasuot ng walang kamali-mali na uniforme sa seremonya. Sa likod, maingat na obserbahan ni Larissa, hindi bilang isang hukom, pero bilang kapatid, bilang saksi. Tumayo ang isa sa mga opisyal na may hawak na papel. Binasa niya ng malakas na may taimtim na intonasyon para sa napatunayang katapangan sa pakikipaglaban, mataas na personal na pag-uugali sa panganib at direktang kontribusyon sa kaligtasan ng mga miyembro ng sandatahang lakas. Ang pambansang hukbo ay marangal na iginawad ang pambansang Order of Courage kay Sub-Lieutenant Antonio Carlos Ribeiro. Binuksan ang asul na kahon. Ang medalya ay kumikinang sa malambot na liwanag ng silid. Ngunit nanatiling hindi kumikibo si Antonio. Napatingin siya sa palamuti na parabang nakatingin sa isang basag na salamin. Isang bagay na sumasalamin sa mga bahagi niya ngunit hindi ang kabuuan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay mababa, halos hindi mahahalata. Hindi ko ito karapat-dapat. Siya, namatay siya. Ang katahimikan ay kaagad. Lumapit si Eduardo. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Antonio at mahinahong sinabi, ngunit nabuhay siya ng matagal upang makauwi, upang sumulat sa kanyang kapatid na babae para sabihin sa kanya kung sino ka. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naniniwala pa rin sa mga tao. Bumaba si Larissa mula sa plataporma at naglakad patungo kay Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng tubig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Hindi binubura ng kamatayan ang naligtas, pangalawang tenyente. Binigyan mo ng oras ang kapatid ko at binigyan mo kami, isang bagay na hindi maaaring katawanin ng anumang medalya. Pinikit ni Antonio ang kanyang mga mata. Isang hikbi ang kumawala. Nag-uumapaw ang emosyon. Hawak niya pa rin ng guilt na parang may hawak na lumang rifle tulad ng isang sundalo na nabuhay sa lahat, maliban sa kanyang sarili. Ginawa ko lang kung ano ang gagawin ng sinuman, ungol niya. Iniabot sa kanya ng opisyal ang medalya. Hinawakan ito ni Antonio sa magkabilang kamay. Saglit na hindi niya alam kung isusuot ba niya ito o titignan na lang. Sa wakas, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang noo dito. Salamat, aniya, nanginginig ang boses sa hindi paglimot sa akin. Ang sumunod na kilos ay hindi nanggaling kay Larissa. Hindi rin mula sa mga opisyal, nanggaling ito sa prosecutor. Tumayo siya. Inayos niya ang kanyang postura at sa isang magalang na kilos sumaludo. Sumunod ang buong kwarto, hindi sa labas ng protokol, ngunit dahil sa paggalang. Nang hapong iyon,
Ginawa ng gobyerno ang pagbibigay ng panghabambuhay na pensyon, tinulungang pabahay at buong pangangalagang medikal kay Sub-Lieutenant Antonio Carlos Ribeiro. Ang kaso ay ipinadala sa Ministry of Defense bilang isang halimbawa ng isang seryosong kabiguan at karapat-dapat na reparasyon. Sinubukan ng press na gawing headline ito. Gusto nila ng mga panayam, eksklusibo, dokumentaryo. Ngunit tinanggihan ni Antonio ang lahat. Ayaw niya ng katanyagan, ni ang spotlight. Gusto lang niya ng katahimikan at isang lugar kung saan kaya ko sa wakas matulog ng payapa. Maliit lang ang apartment, isang kwarto, isang kusina, isang banyo. Ang mga dingding, pininturahan ng puti, amoy pa rin ng bagong pintura. Walang mamahaling kasangkapan o modernong kasangkapan. Ngunit may isang bagay na hindi nakita ni Antonio sa mga dekada, isang tahanan. Pagkatapos ng napakaraming taon na natutulog sa mga bangko ng parke, sa ilalim ng mga awning, sa mamasa-masa na karton, ang espasyong iyon ay parang isang kastilyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng kama na may malinis na saplot, isang mainit na shower, at isang takure upang magluto ng kanyang almusal sa kanyang paglilibang. At ginawa niya, araw-araw, isang tahimik ngunit malalim na ritual. Pinagmasdan niya ang pagkulo ng tubig, ang pagtaas ng singaw, ang bango ay napuno ang silid. Pinuno niya ng dahan-dahan ang tasa na para bang sagrado ang sandaling iyon. Doon, sa maliit na kilos na iyon, nadama niya na siya ay buhay. At marahil sa kapayapaan, na natiling nakapatay ang telebisyon, mas gusto niya ang mga tunog ng kalye, mga busina, mga yabag, mga boses sa malayo. Patunay iyon na umikot pa rin ang mundo. At sa wakas ay naging bahagi na rin siya nito. Nakatanggap siya ng mga bisita, paminsan-minsan. Mga nurse, social worker, mga opisyal ng hukbo na nagsusuri ng mga papeles. Ngunit sumilay lamang ang ngiti ng kumatok si Eduardo sa pinto. Dumating ang abogado ng walang pasabi. Nagdala siya ng sariwang tinapay, prutas at balita mula sa lungsod. Umupo sila sa mesa sa kusina at nag-usap ng ilang oras. At sa mga pagpupulong na ito, nagpahinga si Antonio. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang tumawa. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang bagay. Ayos na ba ang lahat ngayon, G. Antonio? Tanong ni Eduardo sa katapusan ng bawat dalaw. Sinusubukan kong matutong maging payapa, sagot niya na may bahagyang ngiti. Ngunit hindi ito palaging madali. Minsan nagising akong pawis na pawis. Nakarinig pa ako ng mga putok ng baril na wala doon. Minsan umiiyak siya sa dilim, nakayakap sa isang kumot. Ngunit may pagkakaiba ngayon. Alam niyang maaari siyang bumalik sa pagtulog. Isang Biyernes ng hapon, tumunog ang intercom. Si Larissa iyon. Nag-alinlangan si Antonio. Naisipan niyang hindi buksan. Nakaramdam siya ng hiya. Ngunit isang bagay sa loob niya ang nagsabi sa kanya na dapat niya. Pumasok siya na may hawak na isang simpleng folder. Umupo sila sa mesa sa kusina sa harap ng bagong timplang kape. Mga ilang segundo, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang tunog ng apoy sa ilalim ng takure ang tanging maririnig. Inilapag ni Larissa ang folder sa mesa at itinulak ito patungo sa kanya. Ito ay mga sulat ng aking kapatid. Nakita mo na ang ilan sa kanila. Never akong nagpakita sa iba kahit kanino. Hinawakan ni Antonio ang mga sobre na para bang may hinahawakan siyang sagrado. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Nakilala niya ang sulat kamay. Binasa niya ito. Si Sargento Ribeiro ang nagligtas sa akin. Hindi lang ang katawan ko, kundi ang isip ko. Tinuruan niya akong manatiling kalmado para hindi magpadala sa takot. Itinuro niya sa akin kung ano ang lakas ng loob. Kung babalik man ako, gusto kong makilala mo ang lalaking ito. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit sinasabi niya ang lahat sa kanyang ginagawa.
Binasa niya ang isa pa, tapos isa pa. Ang ilan ay tungkol sa digmaan, ang iba ay tungkol sa takot. Ngunit nagtapos silang lahat ng may pasasalamat. Sa sobrang tagal, akala ko'y walang nakakaalala. Ang bulong ni Antonio, ang mga mata ay nakatutok sa papel. Pinipigilan ni Larissa ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya napigilan. Maaaring makalimot ang mundo, ngunit ang mga naligtas ay hindi makakalimutan. Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog si Antonio nang walang mga bangungot. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi nasaktan ang katahimikan sa silid. Ito ay maligayang pagdating. Ito ay nararapat. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay ng simple. Almusal, nagwawalis ng sahig, nag-aayos ng mga larawan, maliit na gawi, maliit na tagumpay. At pagkatapos, isang random na hapon, tumunog ang doorbell. Si Larissa na naman. May dala siyang brown envelope. Yan ay para kapag handa ka na. Handa sa ano? Ngumiti lang siya. Upang patawarin ang iyong sarili. Hindi niya ito binuksan. Inilagay niya ang sobre sa mesa. Umupo siya sa tabi ng bintana kung saan tanaw niya ang parisukat sa tabi. Nagtakbuhan ang mga bata. Isang aso ang tumatahol. Ang araw ay sumisikat sa mga dahon. Isang batang lalaki na nakauniporme ng paaralang militar ang tumakbo, huminto at tumingala. Nakita niya ang matanda sa bintana at hindi niya alam kung sino siya, kumaway. Binalik ni Antonio ang kilos gamit ang kanyang kamay. Napangiti siya, maliit, maingat, pero genuine. Sa sobrang tagal, akala niya walang nakakaalala. Pero ngayon, naalala niya ang sarili niya. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos sa iyo, kung ito ay nagpapaalala sa iyo ng isang taong nakalimutan, o nagbigay inspirasyon sa iyo na tumingin ng may katauhan sa mga taong iniiwan ng lipunan, pagkatapos ay iwanan ng iyong parang sa video na ito, sumulat lamang ng isang salita dito sa mga komento, naalala ko, dahil kung minsan, sapat na yon para parangalan ang mga nararapat. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Dito kasi nagbibilang tayo mga kwentong nakakaantig sa puso at ikaw ay bahagi nito.